Sa mga sandaling tahimik ang paligid pero maingay ang isip mo, napapaisip ka ba kung bakit kahit ginagawa mo naman ang lahat ng tama, pakiramdam mo ay may kulang pa rin? Parang may bigat na hindi mo maipaliwanag, isang uri ng pagod na hindi nawawala kahit magpahinga ka, at isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik, paano ba talaga magkaroon ng tunay na kapayapaan? Kung naranasan mo na ito, hindi ka nag-iisa, at sa video na ito, matutuklasan mo kung paano nagbibigay ang Diyos ng kapayapaan sa pamamagitan ng panalangin, hindi lamang bilang isang relihiyosong gawain, kundi bilang isang malalim na koneksyon na kayang baguhin ang iyong puso, isip at pananaw sa buhay. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil maaaring ito ang mensaheng kailangan mo ngayon. Isipin mo ang isang karaniwang araw. Gigising ka, maghahanda, haharap sa responsibilidad, trabaho, pag-aaral, pamilya o kahit personal na laban. At sa gitna ng lahat ng ito, may mga sandaling bigla kang titigil at mararamdaman mo ang bigat ng mundo. Maaaring dahil sa problema sa pera, relasyon, pangarap na hindi pa natutupad o takot sa hinaharap. At kahit pilitin mong maging matatag, may bahagi sa loob mo na nanghihina. Dito pumapasok ang isang mahalagang katotohanan. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng ito mag-isa. Sa Biblia, sa aklat ng Filipos 4:67, sinasabing, "Huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng pagkakataon ay ipahayag ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang mag-iingat sa inyong puso at isipan kay Kristo Jesus." Ang talatang ito ay hindi lamang paalala, kundi isang paanyaya. Isang paanyaya na ilapit sa Diyos ang bawat alalahanin, bawat takot at bawat tanong na bumabagabag sa atin. Kung iisipin mo, natural sa tao ang mag-alala, bahagi ito ng pagiging buhay, ngunit hindi sinasabi ng talata na mali ang makaramdam ng ganito, bagkus ipinapakita nito kung ano ang dapat nating gawin kapag dumating ang mga alalahanin. Ipagkatiwala ang lahat sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ngunit ano nga ba ang panalangin sa mas malalim na kahulugan? Hindi lang ito pagbigkas ng mga salita o paghingi ng tulong, kundi isang tapat na pakikipag-usap sa Diyos, isang relasyon kung saan maaari kang maging totoo, walang pagtatago, walang pag-aayos ng salita para magmukhang tama, kundi simpleng pagbubukas ng puso. Isipin mo ang isang kaibigan na lagi mong malalapitan na handang makinig kahit paulit-ulit ka na hindi napapagod sa iyong kwento. Ganito ang Diyos, ngunit higit pa, dahil alam niya na ang laman ng puso mo kahit hindi mo pa sabihin. Sa konteksto ng talatang ito, isinulat ni Apostol Pablo ang mga salitang ito habang siya ay nasa kulungan, isang sitwasyon na puno ng kawalan ng katiyakan at paghihirap, ngunit sa kabila nito, ang kanyang mensahe ay hindi takot kundi kapayapaan, hindi pangamba kundi pagtitiwala. At dito natin makikita na ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos ay hindi nakadepende sa sitwasyon kundi sa koneksyon mo Kanya. Marahil iniisip mo ngayon, paano kung sinubukan ko na magdasal pero parang walang nangyayari? Isang mahalagang punto dito ay ang pag-unawa na ang panalangin ay hindi agad-agad nagbabago ng sitwasyon, ngunit unti-unti nitong binabago ang pananaw mo sa sitwasyon. Nagbibigay ito ng lakas na harapin ang mga bagay na dati ay nagpapahina sa iyo at naglalagay ng katahimikan sa puso mo kahit magulo ang paligid. Halimbawa, isipin mo ang isang estudyante na kinakabahan sa exam. Nag-aral siya pero hindi pa rin siya sigurado sa kanyang kakayanan. Kapag ipinagdarasal niya ito, maaring hindi biglang dumali ang exam, ngunit ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos ang tutulong sa kanya para mag-focus, mag-isip ng malinaw at harapin ang sitwasyon ng may kumpiyansa. Ganito rin sa isang taong may pinagdaraan ng problema sa pamilya. Maaring hindi agad magbago ang relasyon, ngunit sa pamamagitan ng panalangin, nagkakaroon siya ng pasensya, pag-unawa at lakas na mahalin kahit mahirap. Ang kapayapaang binabanggit sa talata ay hindi kayang maunawaan ng tao.
Ibig sabihin, hindi luhikal sa paningin ng mundo dahil paano ka magiging payapa kung may problema ka. Ngunit ito ang kakaibang katangian ng kapayapaan mula sa Diyos. Ito ay lumalampas sa sitwasyon, lumalampas sa emosyon at direktang tumatagos sa puso. Ngayon, huminto ka sandali at isipin mo, ano ang mga bagay na matagal mo nang kinikimkim? Ano ang mga alalahanin na hindi mo pa naibibigay sa Diyos? Maaaring oras na para bitawan mo ito at subukan mong magtuwala. Ang panalangin ay hindi kailangang perpekto, hindi kailangang mahaba, at hindi kailangang paulit-ulit na parang may script. Sapat na ang maging totoo ka. Kahit simpleng, Diyos, nahihirapan ako, tulungan mo ako, ay sapat na dahil ang mahalaga ay ang puso mo, hindi ang haba ng sinasabi mo. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo na may pagbabago, hindi man agad sa paligid mo pero sa loob mo. Mas magiging kalmado ka, mas magiging malinaw ang isip mo, at mas magiging matatag ang loob mo. Isa pang mahalagang bahagi ng talata ay ang may pasasalamat. Ibig sabihin, kahit sa gitna ng problema, hinihikayat tayo na magpasalamat pa rin, hindi dahil perpekto ang sitwasyon, kundi dahil may Diyos na kasama natin sa gitna nito. At ang simpleng pag-alala sa mga biyaya, kahit maliliit, ay nakakatulong para baguhin ang pananaw natin mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan. Halimbawa, maaaring may problema ka sa trabaho, pero meron ka pa ring kakayahang kumita. Maaaring may pinagdadaanan ka sa relasyon, pero meron ka pa ring mga taong nagmamahal sa iyo. At ang pagkilala ng mga ito ay nagbubukas ng puso mo sa kapayapaan. Habang nagpapatuloy tayo, mahalagang tandaan na ang panalangin ay hindi lamang ginagawa kapag may problema, kundi isang araw-araw na koneksyon sa Diyos, parang huminga, natural, tuloy-tuloy at mahalaga para mabuhay. Kapag ginawa mo itong bahagi ng iyong buhay, mapapansin mo na mas nagiging matibay ka sa harap ng hamon dahil hindi ka na umaasa sa sarili mong lakas lamang. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, kailan ka huling nagdasal ng buong puso, hindi dahil kailangan mo ng isang bagay, kundi dahil gusto mo lang makipag-usap sa Diyos? Ibahagi mo ang sagot mo sa comments dahil ang kwento mo ay maaaring makatulong sa iba. Sa pagtatapos, balikan natin ang pangunahing mensahe. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa kontrol, tagumpay o perpektong sitwasyon, kundi sa relasyon mo kay Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At ang kapayapaang ito ay kayang bantayan ang iyong puso at isipan kahit anuman ang iyong pinagdadaanan. Kung may isang bagay kang dadalhin sa video na ito, hayaan mong ito ang paanyaya na magtiwala, magdasal at ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bumabagabag sa iyo. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang ganitong content at i-comment ang iyong karanasan o pananaw tungkol sa panalangin dahil ang iyong boses ay mahalaga at maaaring maging inspirasyon sa iba.